Ano ba ang sekreto ni Boss Ramon Ang kung bakit siya naging successful at yumaman? Sa mga di pamilyar, si Don Ramon ang presidente ng San Miguel Corporation na isa sa pinakamalaking kumpanya sa ating bansa. Galing din siya sa simpleng pamilya, laking tondo at naging working student pa para mairaos ang pag-aaral. At mula doon sa kanyang humble beginnings ay bilyonaryo na ngayon. Hindi lang po billion pesos kundi $3.2 billion lang naman ang kanyang net worth ayon sa Forbes as of this recording. So panoorin hanggang dulo ang ating video dahil malalaman nyo ang pinaka-sekreto niya kung paano siya nanggaling sa wala hanggang sa naging presidente ng San Miguel at ano rin ba yung mga negosyo tips niya lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang sa business. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, dapat willing kang tumulong. Sabi nga ni Ramon Ang ng goal niya at ng SMC ay ang tumulong sa napakaraming Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo, products, infrastructures at iba pa. Syempre kapag may negosyo ka, marami kang mabibigyan ng trabaho, marami kang matutulungan na pamilya. Kapag yung produkto at infrastructures na nagagawa mo ay matino, marami ring mga tao ang maikinabang. Since maraming tao ang naapektuhan ng mga ginagawa mo in a good way, meron din niyang balik sa'yo na napakaraming blessing. Kasama na rin dito yung pinansyal at iba pang mga bagay. Lahat yan dahil sa ganda ng reputation mo at ng negosyo mo. Kaya susunod na rin doon yung mas marami pang customers, mga magandang koneksyon, posibleng mga collaboration, and even mga investor sa business mo. Dagdag na punto pa sa magandang reputation is yung pagtulong ng walang halong hidden agenda na siyang ginagawa nila Ramon Ang kung saan meron silang mga scholars, foundation, nililinis din nila yung Pasig River nang hindi na kailangan pang broadcast sa TV o sa internet. Diyan mo masasabi na genuine na pagtulong yan kasi no need ng camera. Yung iba kasi tumutulong lang kasi namumuliti ka para sa eleksyon. Yung iba bibigyan ka ng sardinas o kaya lugaw tapos ire-recruit ka lang pala sa samahan nila. Yung iba tutulong kasi pagkakakitaan ka. Bottom line, maging mabait ka sa kapwa mo. Huwag manloko, tumulong ka ng bukal sa puso mo at hindi need ipagmayabang pa yan. Tapos dahil dun sa impact na nagagawa mo, for sure na meron itong balik din sa'yo na maganda. Number 2, magkaroon ng simpleng buhay. May mga kaibigan ako na nagtatrabaho sa SMC at sila mismo nagkukwento na si Ramon Ang yung boss na napakasimple. Take note, bilyonaryo na yan pero makikita mo siya na naka-round neck white t-shirt sa mga meeting. Tapos mga ka-meeting niya, napaka-formal. Simple lang talaga pumorma at hindi mo nga mahalatang napakayaman kung makikita mo. Kaya ito nga ang lesson na matututunan natin sa mga tunay na mayayaman na no need na laging mag-flex, no need mag-flex sa mga kaperahan, no need mag-flex sa mga mamahaling bagay at no need na mag-feeling mayaman kahit in reality mahirap ka naman tapos baon pa sa utang para lang makapagyabang ka. Tapos kung sakaling pumipera ka na ng maganda-ganda, panatilihin pa rin na simple lang ang lifestyle. Huwag bigla-biglang i-upgrade ito dahil lang kumikita ka na ng malaki. Si Ramon Ang nga na kaya nang bilhin ng halos lahat ng masasarap na pagkain yung mga normal na pagkain pa rin ang kinakain. Kung ano yung kinakain sa kumpanya nila, yun din ang kinakain niya. Hindi siya nagbago at nagpaka-special kahit marami na siyang pera. Number 3, alamin ang priority. Kaya naging mayaman at successful si Ramon Ang ay dahil marunong siya sa time management. Alam kasi niya yung mga priorities niya sa buhay kaya yun ang pinagtutuunan niya ng pansin. Ang priority niya ay ang pamilya niya, trabaho at yung pagtulong sa kapwa. Marami sa atin kaya hindi umaasenso kasi walang priority sa buhay. Hindi malaman ang gagawin, walang pangarap. Yung iba naman, nasa maling priority. Mas inuuna yung pagsusugal, pagbibisyo, pag-inom gabi-gabi, pagluloko sa asawa at iba pang mga kalokohan na umuubos ng pera at oras mo. Sabi nga ni Ramon Ang sa interview na kahit may trabaho siya sa linggo, alam niya pa rin yung priority niya at kaya pa rin niyang i-manage ang kanyang oras. Kahit sa linggo may trabaho sa umaga, pero babalik pa rin siya sa tanghali para makasabay ang pamilya niya sa lunch. Tapos kahit may trabaho after lunch, ay babalik pa rin siya sa pamilya niya para makakain ng dinner at makabanding sila sa gabi. Kaya kitang-kita dito yung kagalingan niya sa time management. Pero yung iba, walang time management at walang priority. Ang priority magkasino o magsugal, may pagwalwalan gabi-gabi, kaya hindi nakasama ang pamilya, kaya hindi nakapagtrabaho ng matino o makaumpisa ng negosyo kasi may ibang priority na mali. Yan ang reason kung bakit malayo ang loob ng pamilya mo sa'yo at yan din ang reason kung bakit mananatili ka sa sitwasyon mo hanggang dulo. Number 4, trabaho lang ng trabaho. Isa pang matututunan natin kay Ramon Ang ay yung tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Kahit nang sabihin na nating successful ka na or kumikita ka na ng malaki. Huwag kang basta na lang makukontento or kundi naman ay bigla na lang tatama rin sa buhay. Sabi nga niya na sige lang ng trabaho kasi kakatrabaho mo, dun mo madadali yung swerte. Pero baliktad yan sa maraming tao na gusto nilang swertehin muna bago sila magtrabaho. Masyado silang reliant sa swerte kaya hanggang ngayon ay nag-aantay pa rin sila sa
sa jackpot. Samantalang yung iba, tulad ni Ramon Ang, tirada lang ng tirada kaya tuloy-tuloy na umasenso sa buhay. Bilyonaryo na yan pero kahit linggo, nagtatrabaho pa. Samantalang yung iba, Lunes pa lang, tamad na sa buhay. Bilyonaryo na yan pero tuloy pa rin sa pagpapalago ng mga negosyo niya. Samantalang yung iba, kumita lang sa negosyo ng maganda, petics na. Yan ang isa sa mga katangian kung bakit pang-apat na pinakamayaman si Ramon Ang sa Pilipinas. Kasi sobrang sipag na tao. Kala mo walang pera kung lumagari. Marami kasi sa atin feeling entitled na sa buhay porket kumikita lang, kala mo big time na at puro tambay at inom na lang. Yan kasi ang di alam ng karamihan. Nang nakikita lang yung resulta. Ang nakikita lang yung malalaking kumpanya. Ang nakikita lang yung numbers. Ang nakikita lang yung bilyong dolyar na network. Pero bago makuha yan, napakatinding trabaho at dedikasyon ang kinakailangan. Pero bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang ating video kung bago dito ay mag-subscribe para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Thank you! Number 5, huwag bumili ng burloloy. Teka, ano ba ang burloloy? Yan yung mga mamahaling gamit at mga accessory. Ang pinupunto ni Ramon Ang sa interview is hindi natin kailangan ng mga mamahaling bagay. Kung hindi natin afford ito at kailangan. Naghihirap ka na nga at baon sa utang tapos puro burloloy ka pa. Puro gastos ka pa sa mga walang kwentang bagay. Kaya nga dapat live within your means, sabi niya. Kung ano lang yung kaya ng budget mo, pagkasyahin mo lang doon. Huwag ka nang sumobra or umutang pa. Importante rin na imbes ipamburloloy mo yan, yung kalahati ipunin mo para magamit mo ito sa mas mahalagang bagay. Tulad ng para sa pagkain, para sa gamot, pamparal para sa mga anak mo at sa pamilya. Napakagandang practice nito na dapat nating gayahin para mas ma-maximize natin ang ating pera. Number 6, galingan makisama. So ito yung pinakasikreto na sinabi natin kanina para umasenso ka sa buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit naging presidente si Ramon Ang ng San Miguel. Kasi dahil nga sa galing niya makisama sa ibang mga tao, ay doon niya nakilala si Mark Cuangco na siyang anak ni Danding Cuangco na at that time ang siyang presidente ng San Miguel. Dahil sa hilig ni Ramon Ang at ni Mark sa mga kotse ay nagkaroon sila ng koneksyon and eventually na-appoint si Ramon as manager sa Northern Cement ni Danding. Then after many years napunta na rin siya sa San Miguel Corporation and the rest is history. Bukod sa galing niya sa business, pwede nating i-credit rin ang kagalingan makisama ni Ramon Ang kaya siya pinagkatiwalaan din ng mga Cuangco para siyang mag-manage ng kanilang negosyo. Sobrang galing daw talaga makisama ni Boss Ramon dahil kahit nga mga ordinaryong staff or kahit janitor ka pa, kakausapin ka niya. Inaakbayan pa na para bang kaibigan mo lang siya or tatay. Approachable siya and magbibigay pa sa'yo ng mga advice base yan sa mga kwento sa akin. At yan din ang tinuturo niya sa mga anak niya and even sa management. In business side, kung magaling ka makisama, for sure na mas maraming magtitiwala sa'yo. Mas marami ka close na mga deal, mas marami ka magiging network at iba pang mga benefits kung mahusay ka makisama sa mga tao kahit paano ang antas nila sa buhay. Now, susunod yung mga business tips ni Ramon Ang. Number 7, aralin ang negosyo. Sabi niya na bago ka pumasok sa isang business, kailangan na may alam ka dito. Alam mo yung pasikot-sikot para kahit ikaw lang mismo, kaya mong isolve yung mga problema at para hindi ka madaling maloko o ma-scam. So dapat may alam ka rin sa sales, sa marketing at iba pang aspect ng negosyo mo. Isa pa, bago siya mapunta sa San Miguel, ang isa sa mga una niyang naging negosyo is yung pag-aayos at pag-buy and sell ng mga sasakyan. Bata pa lang si Ramon Ang may repair shop na negosyo yung tatay niya sa Tondo, kaya may alam na siya sa pagdating sa mga sasakyan. Sabi nga niya na mekaniko daw siya talaga. Kaya naman nung nag-start na siya ng sarili niyang negosyo, meron na siyang knowledge dito. Pero kung wala talaga kayong alam sa negosyo or sa negosyo na papasukin, mas maganda pa rin na aralin mo muna yan. Huwag ka magmadali, huwag ka magpadala sa emosyon or sa hype. Mas maganda na equip ka ng knowledge at skills sa business para maiwasan mo ang malugi. Number 8, start kahit maliit ang kapital. Sabi ni Boss Ramon na kung magnenegosyo ka, hindi mo naman kailangan ng napalaking kapital. Kahit nga walang kapital, pwede ka mag-start. Kasi kung isipin mo, advantage ka kung mag-umpisa ka sa wala or maliit na kapital. Kasi if ever na malugi ka, hindi mabigat sa bulsa. If ever na malugi ka, mas mabilis kang maka-move on. Plus, may baon ka pang knowledge and experience doon sa negosyo na yon. Yan kasi yung pagkakamali ng iba na akala nila, need muna ng milyon bago makapag-umpisa mag-business. Pero kung tutusin, kaya mo mag-start kahit sa maliit muna or sa simple. Diyan na pumapasok yung negosyo na service type or babase sa mga bagay na alam mo, sa skills o talent mo, at yung iba nga, laway lang yung puhunan. So start small tapos tuloy-tuloy ka lang sa trabaho.
Pero bago tayo matapos sa ating video, i-follow na rin kami sa aming FBIG TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming crypto only channel. Kaya in summary, itong 8 aral mula kay Ramon Ang para yumaman. Number 1, dapat willing kang tumulong. Number 2, magkaroon ng simpleng buhay. Number 3, alamin ang priority. Number 4, trabaho lang ng trabaho. Number 5, wag bumili ng burloloy. Number 6, galingan makisama. Number 7, aralin ang negosyo. At number 8, start kahit maliit ang kapital. Kita-kits tayo sa susunod na video at kung gusto mo pang manood ng ganitong uri ng content ay click mo na ang next na mag-pop up sa iyong screen.